24 na taon na tayong kasal at gusto mo, ne diborsyo. Gusto kong diborsyo. Pagod na akong magsinungaling sa'yo. May mahal na akong iba. Nang araw na pirmahan ni Cecilia Henares ang papeles ng diborsyo, hindi siya umiyak. Naubos na ang kanyang mga luha 3 buwan na ang nakalipas. Noong gabing maamoy niya ang pabango ng ibang babay sa kwelyo ng kanyang asawa at panorin itong tumitik ng diretso sa kanyang mga mata at magsinungaling nang hindi man lang kumukurap. Iyon ang gabi kung kailan may isang bahagi sa pagkatao niya ang tahimik na nagsara. Minahal niya si Eduardo Henares sa loob ng 24 na taon. Bumuo ang tahanan kasama niya. Pinalaki ang kanilang anak. At tiniklop ang sarili niyang nga pangarap na parang isang damit na sinasabi mo sa sarili mong isusuot mo balang araw pero hindi mo naman kailanman ginawa. Matagal siyang naniwala na ang tapat na pagmamahal ay sapat na para manatili ang isang tao. Hindi pala ito sapat. Umuwi si Eduardo noong Martes ang gabing iyon ang Marso na amoy pabangong isang babaeng nagnangalang Vivian Cruz. Husong 15 anyos. Isang junior associate sa kanyang law firm sa Makati. Na may taglay na uri ni kumpiyansa na nagmumula lamang sa isang taong hindi pakailanman nawasak. Umupo siya sa kaharap ni Cecilia sa hapagkainan kung saan pinaksaluhan nila ang libu-libong hapunan. At sinabing gusto niyang i-diborsyo, walang paghahanda, walang pagsisisi. Inilusot niya ang mga papeles sa ibabaw ng mesa na parang nagtatapos lang ng isang kasunduan sa negosyo na matagal na niyang tinalikuran. Naging komportable ka buong buhay mo. Cheche. Sabi nito, ang bigkas ng pangalan niya sa bibig nito ay nakparamdam sa kanya na siya ay luma at hindi na kailangan. Ang packaging, comfortable ay hindi, tunay na pamumuhay. Kailangan kong higit pa rito. Matagal siyang tinitigan ni Cecilia. 24 na taon. Kinuha niya ang balpen. Pumirma siya. Ang hindi alam ni Eduardo. Ang hindi alam ang kahit sino sa maliit nilang bayan sa San Miguel, Laguna. Ay, pakalipas ng 6 na buwan, papasok si Cecilia sa isang pintuan na magpapatigil sa tibok ng puso niya. Magbubunyak ng lahat ng inakala niyang alam niya tungkol sa tahimik niyang asawa. At magpapaisip kay Vivian Cruz ng buong puso na sana ay ibang lalaki na lang ang pinili niya. Pero masyado tayong nagmamadali. Lumaki si Cecilia sa isang paya na bahay sa gilid ng San Jose, Tarlac. 3 oras mula sa Makati. Ang kanyang ama, si Jorge Alcantara, ay nabuhay sa pakukumpuni ng mga relo. Sinuot nito ang isang lumang brown na jacket tuwing malamig ang panahon. Nakmaneho ng kotseng mas matanda pa sa karamihan ng mga mag-asawa sa kalsada nila at napakadalang magsalita. Mabuti siyang tao, sa paraang mabuti ang matahimik na lalaki. Walang arte, walang ingay. Nang mamatay siya 2 taon bago ang diborsyo, iniwanan niya si Cecilia ngang isang maliit at selyadong sobre sa loob. Gamit ang kanyang maingat na penmanship. Ay, may isang linya. Pagdating ng panahon, tawagan mo si G. Fernandez sa Quezon City. Ipapaliwanag niya ang lahat. Isininggit ni Cecilia ang sobre sa likod, NG, kanyang aparador at kinalimutan na ito, palagi, kasing may ibang kailangang gawin. Ang pagayos sa skedule ni Eduardo. Pagpaplano nga hapunan. Isang kabahayan na tumatakbo dahil sa kanyang pagsisikap pero walang sinumang kumikilala. Kinaumagahan pagkatapos niyang pirmahan ang papeles ng diborsyo. Nakita niya ulit ang sobre. Tinawagan niya ang numero. Sige? Gerardo Fernandez. Ay,
78 taong gulang na at naging pinakamatalik na kaibigan ni Jorge Alcantara sa loob ng 43 taon. Si Jorge, siyempre, ay ang ama ni Cecilia. Hindi na pinaluwas ni G. Fernandez si Cecilia. Siya mismo ang nagmaneo ni 3 oras papunta sa pintuan nito. Dumating na may dalang leather na briefcase at isang banayad na ngiti. At umupo kasama niya sa mismong hapagkainan kung saan pinirmahan ang mga papeles. Ilang oras pa lang ang nakalilipas. Ipinagtapat niya ang lahat. Ang yumaong ama mo, si Jorge Alcantara, ay hindi lang isang simpleng taga-kumpuning relo. Sa loob ng mahigit 4 na dekada, tahimik niyang itinatag ang Alcantara Capital. Mga matiyagang pamumuhunan. Malalaking lupain sa 7 probinsya. Isang pribadong portfolio na patuloy na lumago sa likod ng kanyang buhay na puro lumang jacket at kotseng luma. Ginamit niya ito taon-taon upang tustusan ang mga paaralan sa malalayong baryo. Mga bahay tuluyan para sa mga inaabusong kababaihan, mga pampublikong aklatan, at mga hardin para sa mga nasa hospice. Lahat ng ito ay ginawa ng walang ni isang plague. Nang hindi nababanggit sa balita. Tanging kabutihan lang ang ginawa at iniwan. At ngayon, pag-ari na ngang lahat ni Cecilia. Makano bulong niya. Pinagdaup ni G. Fernandez ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa. San? 8 bilyon. Sagot nito sa pinaka-konserbatibong tantya. Biglang nanahimik ang buong paligid. Napatingin si Cecilia sa kanyang makamay. Ang manakamay na ito na nagluto. Manapunan ni Eduardo. Nakayos ng kanyang kalendaryo. Ngumiti sa kanyang mga katrabaho. Ang mga kamay ding ito. Hindi siya umiyak. May isang bagay na mas matibay kaysa sa luha ang gumalaw sa kanyang pagkatao. At naramdaman niya sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon na ito na ang simula ng isang bagong yugto. Wala siyang pinagsabihan, kahit ang anak niyang si Thomas. 22 anyos at tinatapos ang kanyang kurso taglay, ang matatag na mga mata na kanyang lolo, kahit ang kapatid niyang sipat. Na siguradong sasabihin agad sa asawa nito sa loob ng isang oras. Kahit ang kaibigan niyang si Donna, na tunay na nagmamahal sa kanya pero hindi, kayang magtago ang sikreto ng lagpas sa 48 oras. Kumuha siya ang pribadong legal team sa Makati. 4 na taong walang kinalaman kay Eduardo o sa kanyang firm. 2 linggo siyang dumalo sa maingat, namga pagpupulong para matutunan ang buong saklaw ng itinayo ng kanyang ama at kung ano na ang kakayahan niya ngayon. Pagkatapos, hinanap niya ang kanyang sariling buhay. Bumili siya ang bahay sa kaitaasan ng Laguna. May mga pader na gawa sa bato. Isang malawak na beranda. At isang hardin na ganap at buong-buong kanya. Naktanim siya ngang iba't ibang halaman. Nakbasa siya ng librong 10 taon na niyang gustong basahin. Hinayaan niyang dahan-dahan at sadyang maalala kung sino siya bago siya naging asawa ni Eduardo Henares sa pamamagitan ng isa sa mga community grant ng trust. Nakilala niya si Oliver Crisostomo. Si Oliver ay 21 anyos. Isang arkitekto na gumugol nga 20 taon sa pagdidisenyo nga gusaling walang naglitrato pero kailangan ng lahat. Mga silid-aklatan, community halls, at mga hardin ng pagamutan sa mga bayang matagal nang hindi pinapansin ng mundo. Seryoso siya sa kanyang trabaho, pero hindi siya masyadong seryoso sa maraming iba pang bagay. Dumating siya sa bahay ni Cecilia isang Miyerkules ng umaga para pag-usapan ang isang bagong proyekto para sa silid-aklatan. At nadatnan niya ito sa beranda na nakasuot ng damit na may mansa ng pintura.
Seryosong nakikipaktalo ng mag-isa sa isang gumagapang na rosas na tumutubo sa maling direksyon. Tumayo siya sa tarangkahan at pinanut ito sandali. Hindi talaga sila nakikinig. Sabi ni Oliver. Lumingon si Cecilia. Nakalugay ang buhok. May lapis sa likod ng tainga. Tiningnan niya ito ng diretso. Walang halong pagpapanggap. Oliver Crisostomo. Pakilala ng lalaki. Cecilia Alcantara. Ganting ang babay. Nakamayan sila. At wala, sa kanila, ang mabilis na bumitaw. Ayon, sa hinihingi na sitwasyon. Nakatrabaho silang ang 3 buwan. 2 beses sa isang linggo siyang bumibisita. Nagtatalo sila tungkol sa mga bintana. Sa liwanag. At kung ano ang kailangang pakiramdam ngang isang silid para gustuhin ng sinumang manatili. Maimge paninindigan si Cecilia eksakto. Detallado. Pinakisipan. Hindi sumang-ayon si Oliver sa 4 na magkakaibang punto. Ngunit naayos nila ang bawat isa tungo sa isang bagay na mas maganda pa kaysa sa inaasahan nilang dalawa. Pagsapit ng 2 buwan. Nag-iistay na siya para maghapunan. Pagsapit ng 3. Nag-usap pa rin sila matagal na matapos mailihpit ang mga plato. Tuluyan nang dumidilim ang gabi sa labas. Ipinadama sa kanya ni Oliver. Samga simple at ordinaryong sandali ng isang tipikal na gabi ng Miyerkules. Na siya ay isang taong tunay na masarap kasama sa isang silid. 5 taon na siyang hindi hinahalikan ni Eduardo. Kahit minsan. Kahit sa kaarawan. Kahit sa Pasko. Kahit sa mga gabing maingat siyang nagayos at tahimik na umaasa. Masyado na siyang nasanay na maging invisible kaya muntik na niyang makumbinsi ang sarili na ang init ng pagmamahal ay nararanasan lamang ng ibang tao. Isang gabi noong Nobyembre. Tumigil si Oliver sa may pintuan bago umalis. Lumingon siya. Tinitigan niya si Cecilia sa ilalim ng mainit na liwanag ng pasilyo. Gusto sana kitang ilabas para maghapunan. Tahimik niyang sabi. Isang totoong date. Hindi para sa trabaho. Isang hapunan kung saan hindi manga blueprint ang tinitignan ko. Ano naman ang titingnan mo kung ganun tanong ng babay? Ikaw. Simpleng sagot ng lalaki. Natahimik si Cecilia sandali. Si Sabado. Silingling. Tumango ng isang beses si Oliver at naglakad palabas sa malamig na gabi. Izinara ni Cecilia ang pinto at sumandal dito. Idinikit niya ang palat sa kanyang dibdib. Nakakaramdam isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Kaya muntik na niyang isipin na nawala na ito ng tuluyan. Dumating ang Sabado. Nakasuot ng madilim na coat si Oliver at may dalang isang puting lirio. Hindi rosas. Napansin niya na may komplikadong relasyon si Cecilia sa mga rosas at hindi na siya nagtanong pa. Inabot lang niya ito at naghintay. Pumunta sila sa isang maliit na Italian restaurant. May liwanag ng kandila. Isang mesa sa kanto na parang naghihintay. Mismo sa partikular na pag-usap na ito, nag-usap sila nga 4 na oras. Ang uringang pag-usap na magaan. Hindi dahil mababaw ang mga paksa, kundi dahil ginagawa ang taong nasa harap mo na ligtas pag-usapan ang kahit ano. Inihatid siya ni Oliver sa kanyang pintuan sa pagtatapos ng gabi. Tumayo sila sa branda sa ilalim ngang malamig na hangin. At ang kalangitan ng Laguna ay matalim at puno nga bituin. Inabot ni Oliver ang isang naliga na hiblang ang buho sa mukha ni Cecilia at marahan itong inipit sa likod ng kanyang tainga. Sandaling dumampi ang kamay niya sa pisngi ng babae. Mainit laban sa malamig na gabi. Cecilia. Sabi niya. Pangalan lang nito. Hindi siya sumagot. Ipinikit lang niya ang kanyang mamata. Hinalikan siya nito ng dahan-dahan.
Napakalambot. Ang uringang halik na walang ibang gustong puntahan at alam ito. Nakalimutan na niya na pwede palang maging ganito ang pakiramdam ngang isang halik ang makita. Ang mapili. Ang makarating sa isang lugar na hindi mo alam na pinaglalakbayan mo pala. Nang lumayo si Oliver, pinanatili ni Cecilia na nakapikit ang mga mata ngang isa pang segundo. Saka niya iminulat. At nakangiti ang lalaki. Ang tahimik na, urinanik na, mas nakikita sa mga mata kaysa sa labi. Good night. Cecilia. Good night. Oliver. Pumasok siya sa loop. Sumandal sa nakasarang pinto. At naramdaman ang pakabong sariling puso na tila nagpapakilala sa kanyang sarili sa kauna-unahang pagkakataon. Lumipas ang malinggo at tahimik sa background. Isang malaking bagay ang inihahanda. Lumapit sa kanya si G. Fernandez na mo'y isang ideya isang gola. Isang formal na gabingam pagpapakilala na ihohos nga Alcantara Capital Trust. Pagsasama-samahin ang bawat may-ari ngang lupa. Developer, investor, at business partner na may kinalaman sa mga interes ng trust sa buong Luzon. Marami samga, taong ito ang matagal, nang nakikipagtransaksyon sa trust nang hindi man lang alam kung sino ang nasa likod nito. Kung sino ang may-ari. Kung sino ang tunay na may hawak ngang kapangyarihan. Panahon na para malaman nila, hindi ka lang isang diprenteng tala sa ibaba ngang pahina. Cecilia. Marihing sabi ni G. Fernandez. Ikaw ang buong kwento. Panahon na para isalaysay natin ito ng tama. 300 imbitasyon ang ipinadala. Mga ehekutibo. Mga lida ng ZBQ. Arkitekto. May-aring lupa. Investors. Kabilang sa mga pangalan sa guest list ay ang firm ni Eduardo Henares. Tinanggap ni Eduardo ang imbitasyon ng walang anumang pag-alinlangan. Pupunta siya sa pag-akalang isa itong ordinaryong gabing paknenegosyo. Nakaangkla sa kanyang braso si Vivian Cruz. At inaasahan gaya ang dati na siya ang pinakamahalagang tao sa silid. Nabasa ni Cecilia ang pangalan niya sa listahan. Wala siyang sinabi. Ibinaba niya ang listahan at yumanap ngang isusuot na damit. Ginanap ang gala sa Grand Makati Palace sa sentro ngang Makati. Mga nakikislapang chandelier. Marmol na saig. 300 tao man sa ehekutibo. May-aring lupa. Manggalida ng Cibico. Investors. Arkitekto. Dumating si Eduardo suot ang isang charcoal suit. Si Vivian sa kanyang tabi na nakasuot ng itim na gown. At ang kanyang pinakapulidong ngiti ay nakahanda na nakahanap siyang mesa malapit sa harapan. Inayos ni Vivian ang lapel ng kanyang suite. Pakiramdam niya. Tulad ngang nakasanayan niya sa manggaganitong pagtitipon. Ay napakakomportable niya. Umakyat si Gerardo Fernandez sa podium. At tumahimik ang buong buluwagan. Makakababaihan at makino. Panimula niya sa hindi nakmamadaling boses ng isang taong may karapatang maglaan ng oras. Bago tayo magsimula, gusto kong ikwento sa inyo ang tungkol sa isang lalaki na hindi nakilala ng karamihan sa inyo. Pinaikot ni Eduardo ang wine sa kanyang baso. Si Jorge Alcantara ay isang taga-kumpuningang relo mula sa Tarlac. Nakmamaneo siyang lumang kotse. Sinasarili niya ang parehong lumang jacket tuwing malamig ang panahon. Wala siyang interes sa pagilala o sa media o sa paglalagay ng kanyang pangalan sa kahit ano. Ngunit sa loop ngang 40 taon. Tahimik na itinatag ni Jorge Alcantara ang isa sa pinakamahalagang pribadong investment trusts sa Pilipinas. Ginamit niya ito ng tuloy-tuloy at nang walang ni isang salitang kumukuha ng kredito para pondohan ang nga paaralan sa probinsya. Mga pampublikong aklatan.
Mga bahay tuluyan nga, kababayhan. At mga infrastruktura ngang sibiko sa mga bayang kinalimutan ng lahat. Siya ang pinakamabuting taong nakilala at naging kaibigan ko. Tahimik na tahimik ang buong silid. Pumanaw si Jorge 2 taon na ang nakalilipas. Ang lahat ng itinayo niya ay nailipat sa kanyang kaysa isang anak. Nasa silid siya ngayong gabi. Siya ang aktibong direktor nga, Alcantara Capital. Ang kanyang net worth ay nasa 3 bilyon. Isang alon ng bulungan ang umikot sa silid. Ibinaba ni Eduardo ang kanyang baso. Siya ay sasamga, pinakapambihirang babaeng nakilala ko. Pinalaki siyang kanyang ama sa paniniwalang ang karakter ay mas mahalaga kaysa sa pagkilala. Isinabuhay niya ang prinsipyong ito sa bawat araw ng kanyang buhay. Tumingin siya sa likurang bahagi ng silid. Manakababayhan at mahino, salubungin po natin ng buong puso. PB. Cecilia Alcantara. Bumukas ang mapinto. Pumasok siya. Nagsimula ang palakpakan bago pa man lubusang maproseso ng buong silid ang kanilang nakikita. Ang likas na reaksyong iyon sa isang bagay na kumokontrol sa isang espasyo bago pa man ito makapagsalita na kahit isang salita. Nakasuot siyang isang mahabang royal blue na gown. May porma sa balikat. Umaabot hanggang sahig. Na humuhuli sa liwanag. Nakandalir sa bawat hakbang. Elegante ang ayos ng kanyang buhok at magaan ang makeup. Dala niya ang tahimik na autoridad ng isang babaeng sa wakas. Matapos ang napakahabang panahon, ay tumigil na sa pagpapalit ng sarili para lang makasya sa ideya ng ibang tao sa kanya. Naglakad siya sa ibabaw ng marmol na sahig na tila ba alam na niya nun, paman na dito mismo, siya patungo. Tumayo ang 300 tao. Hindi tumayo si Eduardo Henares. Nanatili siyang nanigas. Tuluyan nang nawala ang kulay ng kanyang mukha. Nakatingin siya sa babaeng tinawag niyang comfortable. Ang babaeng inabutan niya nga, papeles ang diborsyo sa ibabaw nga, hapak kainan. Naglalakad papasok sa silid ang 300 tao na tila pag-ari niya ang lupang inaapakan ng bawat isa sa kanila. Dahil sa kanya nga ito, Eduardo. Kilala mo ba siya lumapit, si Vivian sa kanya? Hindi siya sumagot. Naksalita, si Cecilia mula sa harapan ng silid malinaw. Mainit. Nang walang anumang nasayang na salita tungkol sa pananaw ng kanyang ama. Tungkol sa atras. Tungkol sa mga gawing balak niyang ituloy. Hindi siya nag-perform. Bawat salita ay nagdadala ng bigat ng isang taong may karapatang sabihin ito pagkatapos niyang magsalita. Binigyan siya ng 300 tao ng standing ovation. Tumawid si Eduardo sa silid. Iniwan niya si Vivian nang walang pasabi, nang walang ni isang tingin. At mabilis na gumalaw sa kalahitnaan NG-Emega daw hanggang sa mabot niya si Cecilia malapit sa hilid NG entablado. Cheche lumingon ang babae. Wasak na wasak ang mukhang lalaki. Ang pananatili. Nye porma mula sa Yermidort na taong pagsasama ay naglaho. Tumingin siya kay Cecilia sa paraang tumitingin ang isang lalaki kapa. Ang buong kabayaran ng kanyang desisyon ay bumaksak sa kanya ng sabay-sabay. Tingnan mo ang sarili mo. Sabi nito. Halos hindi diretso ang boses. Paano nangyari ito? Cheche, kailan naging sayo ang lahat ng ito, kasama kita sa buhay ng 24 na taon. At hindi ko man lang nalaman. Hindi man lang ako nagtanong. Tiningnan siya ni Cecilia ng kalmado. Hindi malamig. Hindi matalim. Malinaw lang. Nangyari ito. Eduardo. Mahinang sabi niya. Dahil palagi itong nandiyan. Hindi mo lang naisipang tingnan. Nagkamali ako. Isang malaking pagkakamali. Alam ko iyon. Cheche. Patawarin mo ako.
Basa ang kanyang mga mata. May mga taong nakatingin sa paligid nila. Wala siyang pakialam. Inabot niya ang kamay ni Cecilia. Tapos dahan-dahan. Sa harap ngang 300 tao. Lumuhod si Eduardo Henares. Isang katahimikan ang bumalot sa silid na parang isang pinigil na hininga. Kamali ako. Sabi niya. Basag ang boses nito. Tungkol sa iyo. Tungkol sa kung ano ang meron ako. Tungkol sa kung ano ang mahalaga. Parang awa mo na. Eduardo. Malambot ang boses niya. Banayat. Pinaw. Kung paano tumunog ang isang pinto kapag lapat na lapat itong naisara sa huling pagkakataon. Tumayo ka. Tumingala ang lalaki. Parang awa mo na. Tumayo ka dahil. Hindi. Ako, ang Diyos. Pagulit niya. Tumayo siya. Pinapatawad kita. Sabi ni Cecilia. At seryoso siya sa bawat salitang binitawan niya. Pero ang kapatawaran ay hindi katumbas ngang pagbabalik. At hindi na ako babalik. Pinanatili niya ang titi sa lalaki ng isang buong sandali. Hinihiling ko ang kaligayahan mo. Eduardo. Totuyan. Tinalikuran niya ito. Nakamasit lang si Oliver Crisostomo mula sa kabilang dulong silid. Naglakad siya papalapit kay Cecilia. Hindi, nakmamadali. Sigurado, kung paano maglakad, ang isang lalaki kapaalam niya ng eksakto kung sino ang nilalapitan niya. Suot ang isang dark navy suit. Ang tahimik na enerhiya ngang isang taong gumugol ng 20 taon sa pagbuangang mga bagay na mahalaga at hindi kailangan ng pag-aproba ni Numan para dito. Marahan niyang hinawakan ang sikong babae. Lumingon si Cecilia at nakbago ang buwang mukha niya. Hindi sa madramang paraan, kundi mainit na pagtanggap. Tulad ngang kung paano nakbabago ang pakiramdam ngang isang silit sa sandaling pumasok ang tamang tao. Ang haling-haling mo. Tahimik na sabi ni Oliver. Salamat, Oliva. Malambot na sagot niya. Inalok ng lalaki ang kanyang kamay. Pwede ba tayong sumayaw? Sumulyap si Cecilia sa dance floor kung saan nagsisimula ng tumuktok ang orkestra. Isang mabagal at nakakabihaning waltz. Dapat kong babalaan ka, sabi ni Cecilia. Nakbalet ako en 12 taon. Dapat din kitang babalaan na wala talaga akong ideya sa ginagawa ko. Tumawa si Cecilia ng malaya at buong-buo. Ang uringang pagtawa na matagal nang nawala sa kanyang buhay at ngayon ay bumalik na ng buo. Kung ganon, sumunod ka lang sa akin. Sabi niya. Hinawakan niya ang kamay ng lalaki. Sumayaw sila. Napakaganda niyang gumalaw. Biyaya na naging napakanatural kaya hindi na ito mukhang pinaghihirapan. Wala mang formal na pagsasanay. Mototogot mo si Kosyo ang lalaki. Hawa siya ng may kumpiyansa ng isang lalaking maaring hindi alam ang mga hakbang. Ngunit lubos na sigurado sa taong nasa kanyang mga bisik. Mabilis nilang nakuha ang ritmo nila. Napansing ito, NJ, buong silid. Bumabagal ang usapan. Lumingon ang maulo. Sa isang pagkakataon, may binulong siya sa tenga ni Cecilia na nakpatawa sa babae at napaatras ng ulo nito. At bahagya niya itong inilapit nang gawin nito iyon. At naramdaman ito silid. Ang tahimik at di mapagkakailang pakakakilalangang 2 taong nasa eksaktong lugar kung saan sila nararapat. Nakatayo si Eduardo sa hilid ng dance floor at pinanood sila. Pinanood niyang tingnan ni Oliver, si Cecilia sa paraang matagal nang hindi nagagawa ni Eduardo sa kahit kanino na buong-buo at nakatutok ang kanyang atensyon. At naunawaan niya taglay ang kalinawan na lampas sa pag-isip kung ano mismo ang ginawa niya. Hindi ang pera. Hindi ang
3 bilyon na tahimik na natutulog sa babaeng tinawag niyang komportable. Kundi siya, ang babaeng ito, itinapon niya ito. Ilang sandali pa, maagang umalis si Eduardo. Wala siyang pinakpaalamanan. Hindi sa mga bisita, hindi sa mga katrabaho niya, hindi kay Vivian. Napansin ni Vivian na patungo siya sa labasan kaya nakmamadaling sumunod sa kanya. Sumiksik sa daming tao. Ang paklik ng kanyang takong ay matalim at mabilis sa marmol na sahig. Eduardo. Nabutan siya nito at hinawakan ang braso niya sa pinto. Saan ka pupunta hindi patapos ang gabi? Nagpatuloy siya sa paglalakad. Sinundan niya ito sa malamig na gabi ngang Makati. Sumara ang malalaking pintong Grand Palace sa likuran nila. Eduardo. Seryoso bang iwan mo ako rito? Nakarating ang lalaki sa kotse niya. Binuksan ang pinto. Pumasok. Tumayo ang babae ron. Nakahalukip-kip laban sa lamig. Nakakatiya, nalilingon ito. Hindi siya lumingon. Pero hindi rin siya umalis. Dahan-dahang bumaba ang bintana. Tumingin siya sa babae. Tinitigan niya itong maigi. At ang nasa mga mata niya ay hindi pag-ibig. Hindi pagkakasala. Hindi rin galit. Ito ay isang bagay na mas malala. Ito ay linaw ngang isip. Iniwan ko ang isang babaeng nagmahal sa akin ng 24 na taon dahil sa iyo. Vivian, 24 na taon. Isang babaeng naktayo ngang tahanan ko. Nakpalaking anak ko. At nanatili sa tabi ko nang walang kahit isang reklamo at itinapon ko ang bawat piraso nito. Huminto siya sandali. Ngayong gabi. Pinanut ko siyang pumasok sa silid ng 300 tao bilang isang bilyonaryo. Pinanut ko siyang sumayaw kasama ang isang lalaking nakikita siya sa paraang hindi ko kailanman nagawa. Lumuhod ako sa harap ng lahat. At tiningnan niya ako nang walang anuman kundi awa. Nanigas ang kanyang panga. Iniwan ko ang asawa ko ang 24 na taon para sa iyo. At ang tanging naani ko lang ay ang bunga ng sarili kong kasamaan. Ibubukas sana ni Vivian ang kanyang bibig. Huwag na. Tahimik na sabi nito. Tumaas na ulit ang bintana. Umalis siya. 2 kanto mula ron. Tumabi siya sa kalsada at si Eduardo Henares. Ang makapangyarihan at hindi matinak na si Eduardo Henares ay naupo ng mag-isa sa dilim at umiyak na parang bata. Walang arte. Walang pagpapanggap. Isang lalaki lamang at ang buong bigat ng lahat ng itinapon niya. Nakatayo ng mag-isa si Vivian sa mabatong agdanan ng Grand Palace. Binalot, energy, malamig, na gabi. Pinapanut ang pagkalit at paglaho ng ilaw ng kanyang sasakyan sa dilim. Pagkatapos, naupo siya sa hagdan. Nakaitim na dress. Malamig na bato. Mga walang lamang kamay. At umiyak siya hindi dahil sa pag-ibig, kundi para sa lahat ng isinugal niya sa lalaking ito at natalo. Sa loob, patuloy na nagniningning ang gala. Sa loob, sumasayaw pa rin si Cecilia Alcantara. 4 na buwan ang lumipas. Bumaksak ang proyektong San Miguel. Ang kumpanya ni Eduardo. Kung wala ang maparsalangang lupa ni Cecilia, patay ang buong proyekto. Umatras ang konsorsyum. Ang 18 buwan ang kanyang pinakamahusay na trabaho ay naglaho ng magdamag. Tahimik na inilipat siyang kanyang firm sa gilid. Palayo sa mga malalaking kasunduan. Palayo sa mga headlines. Palayo sa lahat ng binuo niya sa kanyang karera. Ang lalaking minsang nangako ngang mundo kay Vivian ay nakaupo na ngayon sa likod ng isang mesa na walang mahalagang taong bumibisita. Tumagal si Vivian 4 na buwan pa.
Pagkatapos, inimpake niya ang kanyang magamit at umalis ng hindi na lumingon pabalik. Hindi na nakipatalo si Eduardo. Naupo siyang mag-isa sa kanyang apartment ng gabing iyon. Nakpapatuloy ang siyudad sa labas ang kanyang bintana na walang pakialam sa kanya. Tiningnan niya ang sarili niyang mga kamay. Ginawa ko ito. Mahinang sabi niya. Ginamit ko ang sarili kong mga kamay para sirain ang lahat. Ni meron ako. Walang may alok ang katahimikan sa kanya dahil hindi siya nakakamali. Ilang araw ang lumipas. Nakalok ang buhay ngang mas maganda. Nagpropose si Oliver. Hindi sa isang restaurant. Hindi sa harap ngang maraming tao. Kundi sa beranda ni Cecilia sa liwanag ng maagang Nobyembre. Bago pa man ganap na maksimula ang araw. May hawak siyang diamanteng singsing na binili niya 2 linggo na ang nakakaraan. Ang guri na mabigat. Hindi dahil sa halaga nito, kundi dahil sa kung sino ang magsusuot nito. Hindi siya nag-speech. Inabot lang niya iyon at sinabing, alam ko kung sino ako kapag kasama kita. Hindi ko palaging nasasabi yan. Gusto kong gugulin ang natitirang bahagi ng buhay ko bilang ang bersyong ito ng aking sarili. Tiningnan niya ito. Ang gumagapang na rosas sa likuran nito ay nakmatigas. Nakabawi. At nagsimula ng tumubo sa tamang direksyon. Oh! Simpleng sagot NG babay. Isinuot ng lalaki ang singsing sa kanyang daliri. Hinalikan niya ito at ipinikit ni. Cecilia ang kanyang mamata ng buo sa paraang natutunan na niyang ipikit kapag kasama niya ito. Walang pag-ingat. Walang pinipigilan. Ang paraan kung paano ka lang mahahalikan ng isang taong alam ang kabuwang, bigat kung sino ka at pinili ka pa rin. Hindi isang bersyon mo. Hindi isang komportableng bersyon. Ikaw lang. Tinawagan ni Cecilia si Thomas ng gabing iyon at ikinuwento si Oliver. May mahabang katahimikan sa kabilang linya. Malambot nitong sabi. Pinapasaya ba niya kayo o? Sagot niya. Sobra. Narinig niya itong ngumiti sa kabilang linya ang telepono. Kung ganon, ayos na ang lahat. Sabi nito. Nakmaneho siya paakyat sa Laguna noong weekend na iyon para makipon ng oras kasama ang kanyang ina. Sa loob ng 1 oras. Malalim na ang pag-usap nila ni Oliver. Sa hapakainan. Naktatawanan. Nakukwentuhan. Mahkasundo. Habang tahimik na nanonood si Cecilia mula sa kabilang dulo ng silid, ang 2 paborito niyang tao ay nakakasundo ng mayos. Wala siyang sinabi. Naktimpla lang siya na kapa at ngumiti sa sarili. Sapat na iyon. Ikinasal sila noong buwan ng Mayo. Sa hardin. Napapalibutan ng mga puting pionis. Inihatid ni Thomas ang kanyang ina pababa sa mabatong daanan papunta kung saan nakatayo si Oliver sa liwanag ng hapon. At nang makita siya ni Oliver na papalapit. May reaksyon sa mukha nito na naktulak kay Thomas para mabilis na umiwas ng tingin dahil masyado itong pribadong sandali para direktang saksihan. Ang tingin ng isang lalaking hindi makapaniwala sa swerte ng sarili niyang buhay. Nakaupo si Shea Fernandez sa unahang linya at umiiyak ng walang anumang pagtatangkang itago ito. Tumayo si Thomas sa tabi ni Oliver bilang best man at umiyak ng eksaktong 1 beses nung tumawa ang kanyang ina habang nakpapalitan sumpaan dahil iyon ang kanyang tunay na tawa, ang malayang tawa. Iyong tawang nawala ng maraming taon at ngayon ay malinaw na bumalik na ng permanente. Bumuo sila ng buong buhay na makasama.
Nagdidisenyo si Oliver. Pinamahalaan ni Cecilia ang trust sa paraang itinuro sa kanyang ama, kahit na hindi naman siya nito aktual na tinuruan. Tahimik, may layunin, na may higit na interes sa kabutihang ginagawa kaysa sa kung sino ang nakakaalam na ginagawa niya ito. Mga bagong proyekto sa iba't ibang paning Laguna. Isang bagong, gusalingang paralan sa Baguio. Isang silit aklatan sa bawat probinsyang minahal ngang kanyang ama. Nagtrabaho si Thomas kasama niya. Linggo-linggo nang walang palya, ay makakasama silang naghahapunan. Masihasik na nagluluto si Oliver ngunit palaking palpak. Tahimik namang inaayos ito ni Cecilia mula sa kabilang dulong kusina kapag hindi siya nakatingin. Nakpapanggap si Thomas na hindi niya napapansin ang lahat ng ito. At ito mismo, ang gurinyo mainit. Hindi perpekto. Punong tawa ng araw linggo na kayang gawin lamang ng isang pamilyang tunay na masaya. Isang umaga ng huling bahagi ng Oktubre. Ang mga bundok ay kulay ginto sa itaas ng lambak. Ang hangin ay malamig at presko. Nakatayo si Cecilia sa bintana ng kusina, hawak ang kanyang kape. At lumapit si Oliver sa likuran niya. Inakap siya at ipinatong ang kanyang baba sa balikat nito. Sabay silang tumayo roon. Pinapanood ang pagdating ng umaga. Inisip niya ang kanyang ama sa lumang sasakyan nito na nagmamaneho sa mga burol na ito. Nagayos ng mga relo. Ginagawa ang tahimik na gawain. Naisip niya ang sobresaliko de neje, aparador. Naisip niya ang hapakainan. Ang ballpen. Ang mga papeles. At ang sandaling inakala niyang natatapos na ang kanyang buhay. Hindi pala ito nagtatapos. Nililinis lang ito. Gumagawa na espasyo. Umatras na parang alon sa dalampasigan upang sa wakas ay makapasok ang isang napakalaking bagay. Alam ni Papa. Mahinang sabi niya. Anong alam niya? Tanong ni Oliver. Pinanut niyang gumalaw ang liwanag sa ibabaw ng lambak. Na magiging higit pa sa ayos ang lahat para sa akin. Sabi niya. Alam lang niya na kailangan kong oras para hanapin ito mismo. Nag-iwan si Oliver ng isang mahaba at mabagal na halik sa gilid ng ulo niya. Sa labas. Tuluyan ng lumago ang gumagapang na rosas. Matikas ang ulo. Maganda. At buong-buong sumusunod sa sarili nitong direksyon. Na nawi pa rin sa inaasahan na siyang tamang direksyon. May mga babaeng tahimik na ibinabaon sa buhay na ibinigay sa kanila. Hindi ganung babae, si Cecilia Alcantara. Naging 3. 8 bilyong piso siya. Isang royal blue gown. Isang lalaki na nagdala sa kanya NJ Lirio dahil napansin nitong may komplikado siyang relasyon sa mga rosas. At isang gumagapang na rosas na sa wakas ay tumubo sa tamang direksyon kung nakarating sa iyo ang kwentong ito ngayon. Marahil ay nakatadhana itong ibahagi mo sa isang taong nasasaktan ngayon. Isang taong kumakapit na lang sa isang manipis na sinulid. Isang taong ibinigay ang lahat sa maling tao at nakaupo ng mag-isa ngayong gabi. Nag-isip kung may magandang darating pa sa kanila. Sabihin mo sa kanila na paparating na ito, nasa daan na ito. Nahihintay lang itong malinis ang daan. At kung may nagalaw man sa iyong puso ang kwentong ito, mag-iwan ng komento at sabihin kung saan mo ito pinapanood, binabasa at kung anong oras na diyan. Ay click ang like button, mag-subscribe, at manatiling nakasubaybay dahil marami pang kwentong ganito ang paparating. Mga kwento tungkol sa mga taong pinabaksak ng tuluyan pero bumangon bilang isang bagay na hindi handang harapin ng mundo, hindi mo gugustuhing palakpasin ang kahit isa.